Magandang araw mga bro. Ito, welcome back to my channel, Meltec Vlog. Meron tayong ayusin, electric fan, stand fan ito. Subukan natin. Plug. Dito yung switch sa likod. So hindi umandar mga bro, kahit vibrate wala. 2, 3. So wala. So bunutin natin mga bro. Pause ko muna to kasi kailangan natin ibaba natin, tanggalin natin sa stand, tapos paklasin natin yung blade nya. Tuloy tayo mga bro. So first, subukan natin sa resistance kung mayroon tayo masukat. So yan, naka-resistance tayo. So pag gumagana siya o nag-vibrate man lang, dapat mayroon tayong masukat, magre-reading yan. So yun natin, switch natin number 1. So wala. Okay. So wala mga bro. So ang gagawin natin, buksan natin ito. Nabuksan. So hindi ito gumagana mga bro. So paano natin? Ang first steps natin gagawin, titingnan natin yung kanyang speed coil, yung coil 1, 2, 3, yung sa speed ng motor, kung buo pa ba. Yan. So again, resistance tayo, mag-check tayo ng resistance. So mapapansin natin, ito yung ating AC cord. So check din natin to, AC cord. So check natin ganyan, tapos dito tayo sa switch.
buzzer natin mga bro para yan. So sa switch ito na line buo, tapos ito sa line papasok sa motor, so buo, bisbin okay yung ating cord. So ito na yung speed, itong yellow, gray at saka pink. Balik tayo sa resistance mga bro. May masukat ba tayong resistance? Ito, yung tatlo, dapat mayroon tayong masukat nito. So, mayroon tayong 28. Pangalawa, 84. 112. So buo ating coil nito mga bro. So ang problema nito, ibig sabihin okay itong ating switch. Ang coil natin is okay. Okay itong ating coil. So tatandaan natin mga bro, ito yung line natin is color white. Kasi dyan tayo mamaya mag check yung line. Sa line tayo mag check mamaya. So sarado na natin to. Wala tayong tinanggal na connection dyan. Ang ano lang natin, tinignan yung line is color white, tapos yung black yun yung sa switch. So buo ang coil. Ang nangyari dito mga bro is yan o, sobrang tigas. Kaya sabi ng mayari, mahina daw yung ikot, tapos bigla lang daw nawala. So sobrang tigas. Nangyari, mayroong nag-open ito sa loob. So i-disassemble natin to, baklasin, linisan, tapos check natin yung kung anong nasira. Merong nag-open dyan na protector sa sulod, sa loob. Sobrang tigas mga bro. Bawa, pause ko lang muna bro, tapos balik na lang tayo pag mabuksan na natin. Sobrang tigas mga bro. Kailangan natin yung ano pa sa hammer. Balik na lang tayo pag ma-open na natin. Okay mga bro, tuloy tayo. So ngayon po gagawin natin, dahan-dahan na tanggalin natin itong motor. Yan. Kung mapapansin natin, yung sa bandang ulihan niya is malinis. Ang problema dito sa unahan. So mamaya na natin yan. So pag electric fan dapat dandahan kasi risky pag maputulan tayo ng isang coil nito, hindi mahirap na. So dito tayo mag troubleshoot itong may naka crispy now. So ito yung tingnan natin para i-present ko ipakita ko sa inyo kung saan dito ang nag-open. Pero pag ganito mga bro, dahan-dahan talaga. Yan. So pag ganito, bago natin baklasin ito, dapat talian natin dito sa puno. Kuha lang tayo ng panali. Ito buntay para secure, para hindi natin mabaklas
natin ito mga bro na balatan kasi ayos tong oil nito. Yung nangyari dito is nag-open yung fuse nya, thermal fuse kung tawagin. Tayo ng pangsungit ito para iwas so dandahanin natin. Huwag na natin kalikutin itong fuel. Yung tinitingnan natin dito mga bro, itong thermal fuse niya kasi naka to pabalot. Dandahan talaga. So mapapansin natin itong may parang may puti na to. Pakita ko sa inyo kung saan ang nito thermal fuse. Pag hindi pwedeng madaliin pag ganito mga bro. Dandahan talaga ang nito. For sure. Mapapansin ninyo ito yun mga bro, so nakadikit ito sa motor kasi siya yung determine sa heat, siya yung nagdidetect. Pag sobrang init, kailangan mag-automatic open yan siya para hindi ma-apektuhan yung motor. So ito siya motor. Tanggalin ko para makita. So i-test muna natin. Para prove natin na open yan. Open na yan. Check natin sa buzzer. So pag i-check natin, sigurado wala to. Yan o. Open mga bro. Dapat tutunog yan. So yan ang sanhi na bigla na wala. Kasi sa electric fan, pag hindi umiikot, tapos pinandar pa rin, mag-iinit yung motor. So ito yung nagsisense. So pag ganito, hindi na ako naglalagay nito mga bro. Pwede namang lagyan, pero sa akin ngayon hindi na natin lagyan. Ang gagawin natin is i-joint na lang natin itong connection ito. So i-join na lang natin ito.
Yan. Kasi nakaranas ako dito mga bro, nilagyan ko ng ganito. Factory defect yata or sa pyesa na talaga na China. So mula noon din ako naglalagay ng ganyan. Ina-advise ko na lang yung customer pag halimbawa hindi na normal yung ikot na wag nang paandarin pa, ipa-check na. Kasi wala nang protection yung motor. Kasi ganun pa rin, lagyan mo ng protection tapos substandard naman yung quality, so useless din. So yun na lang, advice na lang natin yung customer na halimbawa pag may napansin na bagal yung ikot o ayaw na umikot pero nagmugong yung motor, huwag nang gagamitin. Tapos ilagyan natin ng cable tie. Tilian natin ulit ito. Hindi natin ibalik to sa ilalim, bandang ilalim na. Yan. Tapos talian. Dalawang tali. Yan, ganyan siya. So ngayon, pwede na natin i-test to kung running na ba yung speed natin sa motor. Yan. So naka tayo, lagay natin sa resistance. Yan. So naka 0 pa tayo. So ganito lang natin, dalawang line. Tutuhugin natin sa piston. Tapos yun natin, pag may nasuka tayong resistance yan, ibig sabihin buo na yung motor natin. Ayan o. Yan, meron na tayong nasuka to. Number 1, 429. Number 2, 400. Number 3, 329. So yan na mga bro. So pag i-assemble natin yan, gagana na yan. Pero bago natin i-assemble, kailangan nating linisan itong maigi mga bro. Itong pinaka-importante, linisan, lagyan ng langis. Tapos mayroong gasket sa loob, lagyan din natin ng langis. Yung kabilaan, yung free wheel yung rotor natin para iwas hindi yung motor natin. So pause lang muna natin. Balik lang tayo pag assemble na natin para final testing. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para managdagan yung aking munting channel. Maraming salamat. So ito yung sinasabi ko mga bro. Yan, kailangan linisan talaga ito. Dapat malinis magkabilaan. Pati yung sa loob nito dapat lilinisan, tapos lagyan ng oil. Yan, kabilaan. Halimbawa pag may gasket pa sa loob, lagyan din ng oil para mayroon siyang reserve. Yan, lilinisan din ito sa dapat malinis.
lagyan ng konting oil. So ganito. So ito na mga bro. Yan o. Pero pag napapansin natin na tapos natin balik natin yung screw, tapos matigas pa rin siya, pupugin lang natin yan martilyo mga bro. Yan. Para yung busing ma-align masyado. Yan. So testing natin mga bro. Yan, naka-plug na yan mga bro. So switch natin 1. Yan 1 2 3. Yan 0. So assemble na natin mga bro. Tapos final testing na tayo. So ito na mga bro, final testing na tayo. Start na natin. So testing tayo. Plug. So ang i-switch natin sa likod natin. So yan na mga bro. 2 3. So nandito na lang mga bro. Sana mayroon kayong kunting learning sa ganitong trouble ng electric pan. So ganito na lang. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, Miltech Vlog. God bless sa ating lahat.